What's up mga kagig? It's nice to see you again. Friday na naman, no? May panibago na naman tayo pag-uusapan. And before we start, ay na magpakilala kami. Ako nga pala si Ram. Ako si Joe. Ako po si Ate Charmaine. Ako nga pala si Kuya Marvin. And welcome to TGIF. Yan. So tayo po muna ay manalangin. So let's pray. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Panginoon, sa panibagong araw, panibagong topic na aming mapag-aaralan. Nawa, Panginoon, ay patuloy na gamitin niyo yung aming mga sasabihin upang makapag-minister, Panginoon, sa mga kabataan. And ganoon din sa aming mga manonood. Patuloy po kami samahan at gabayan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ayan, magandang hapon po muli sa ating lahat and welcome back sa ating segment na pinamagatang Spill the Tea, kung saan tayo ay magtatawanan, magtatanungan at magtatalakayan ng mga latest issues and teas ng mga kabataan. So, dahil mga kabataan ng ating pag-uusapan ngayon at hindi na masyadong kabataan, ang mga nasa harapan ninyo ngayon, ang lahat, ay magpapaka-feel young ulit tayo since yung intent naman natin ay para tulungan yung mga kabataan. So, bago ang lahat, meron akong interesting question para sa lahat. So, sa mga nanonood po, pwede kayong makijoin, makipag-interact. Interested din kaming malaman ang answers ninyo. So, feel free to comment down yung inyong mga thoughts or insights or answers dun sa mga mapag-uusapan natin. So, yung una kong question, para umpisahan, yung ating topic ngayon ay pinamagatang, You're Not Too Young. Yan. So, yung una kong question is, ano yung bagay na noong bata tayo, parang sabik na sabik ninyong gawin pagtanda ninyo? Ano yung isang bagay na nais nyong gawin nung bata kayo? Pero hindi nyo magawa kasi hindi pa daw pwede, pang adults lang daw yun. Yan. Meron ba? Sige, ako na. Ako nung bata ako, gusto kong magtrabaho. Trabaho na. Gusto mo pa ba? Hindi ko nga alam eh. Medyo nakakalasap na ako ng ng ilang pahapyaw ng work. Pero nung bata kasi siguro ganun nga dahil hindi mo pa na-experience, parang nakikita mo lang sa mga adult. And inisip mo, parang easy money. Pag matanda ka na, easy money, parang matik, may pera ka kasi nagtatrabaho ka. So, for me, yun yung talagang naiisip ko doon na sana dapat, parang di ba pwedeng magtrabaho na rin ako ng bata ako. Yun. Hindi natin alam yung hinihiling natin ng mga bata tayo. Kasi ang tingin natin sa mga adults, parang walking ATM, money lang. Pero, ayun. So, thank you sa iyong answer, Kuya Ram. Baka meron pa? Ako naman yung bata ko, gusto ko lang lumaki ako. Kasi tuwing hapon, pinapatulog kami. Kaya dumadating pa time na magtulog-tulugan ka. Kasi pag di ka natulog, wala kang merienda. Ayan. Tapos, ayun, nagtutulog-tulugan minsan. Wait naman sa merienda. Ako naman, masasabi ko, dalawang bagay siguro. Yung una is yung makasakay sa mga extreme rides. Kasi parang naiinggit ako sa mga nagsisigawan na pag nasa mga roller coaster, ganyan, nagkaganyan. Una sa lahat, hindi pwede kapag mas mababa ka dati nun ang limitation is 4 feet. So, dahil maliit naman akong bata, hindi pa ako pwede makasakay sa ganun. Plus, minsan may mga age limits din. So, naalala ko kasi, nagpunta kami nun sa Universal Studio, Japan. Ano pa ako nun, alanganing teenager, alanganing bata. So, may mga rides ako na hindi pa pwede. May mga rides na pwede. Pero majority ng mga rides na pwede sa akin is yung pang bata pa rin. So, parang hindi ko masyado na-enjoy. So, kailangan ko talaga bumalik ng Japan. Charis. Ayun, tsaka yung isa is yung kape. Di ba kapag umaga, tapos sabihin, ang bango-bango ng kape. Tapos sabihin ko, gusto ko din uminom ng kape kasi sabihin, hindi daw pwede, pang adults lang daw yun. So, yun yung akin. Ikaw, Kuya Job, meron ka bang experience? Sa akin naman yung mabili yung mga gusto ko, tsaka pagkain. Mabili yung mga pagkain. Hindi ko mabili dati. Tapos, ngayon, hindi ko pa rin mabili. Sarap. Kala ko may pagbabago. Kasi nga nasa life transitions pa rin naman ng mga ate at kuya na kasama niyo dito. So, ayun, kaya ko yung natanong kasi nga yung ating topic for today is titled, You're Not Too Young. So, dito sa gagamitin nating material, na-mention kasi na sa Australia, or kahit saan sa mundo daw, merong limitation sa mga bagay na pwede lang natin gawin, especially yung age. For example daw sa Australia, pag 11 years old ka, pwede ka na mag-start mag-work sa pagiging yung newspaper. Di ba dinideliver kasi yung newspaper sa kanila, parang may subscription. So, by the age of 11, pwede ka na mag-start nun.
Sa mga auditions. Kahit naman dito sa bansa natin, di ba, may mga limitations lang yung depende sa program. Kunyari, Little Miss Philippines. Di ka naman na mag-audition na ng 18 years old ka na, Little Miss Philippines ka pa rin, di ba? So, may mga limitations yung age pagdating sa mga bagay na pwede nating pasukan. Ganun. So, sa Scotland, naniniwala sila na 16 years old. Ito ba? Kayo ba? Sa 16 years old, kaya na daw magpakasal? So, 16 ako, ang iniisip ko lang nun, manood ng K-drama, ng anime. Sa Scotland, ready na silang magpakasal. Diba? So, ayun yung mga limitations na pwedeng gawin kapag depende sa age limits natin. So, sa Bible, sa church, masasabi ba nating may age limits pagdating sa ministry? Kayo ba? When it comes to, kasi merong usong-uso, di ba, sa church yung sasabihin, masyado pa akong bata, hindi pa ako pwede mag-commit sa ministry. Hindi, takot sa commitment, takot sa ministry kasi masyado pang bata. So dito, sinasabi sa atin na it is never too young to be a good example. Minsan sa church, na-a-apply yung age limits. Siyempre, di ba, yung bata ba ma-assign mo magpunta sa pulpit ministry? So, bagamat may mga limitations, masasabi natin na hindi naman yon limitation para maging good example sa ibang pagkakataon or sa ibang ways. These limits might be sensible, but they still leave you feeling like you're wanting for the day when you can finally do something. Sa Bible, ang pinaka-famous na example dito is nung kinausap ni Paul si Timothy. Diba sinabi ni Paul kay Timothy that there's something he can do regardless of his age. You won't need a birth certificate or a fake ID to show Paul's advice. Sabi kasi ni Paul kay Timothy sa 1 Timothy 4:12, familiar to para sa lahat for sure. Do not let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Sinasabi ni Paul dito that no matter whether you're 6, 16, or 66, pwede kang magamit ng Diyos or pwede kang mag-set ng example sa mga example of God's or Jesus' testimony para sa ibang tao. Being an example of Jesus won't magically begin happening when you reach a significant milestone. It's already happening right now. So tayo, sa buhay natin, di ba, since tayo ay ambassadors of Christ, na may mirror dapat ng buhay natin, yung kalwalhatian ng Panginoon, di ba? So dapat, kahit na anong age pa yan, 6 ka man, 2 ka man, or pwede kang maging example. Naalala ko, yung late pastor, yan. Isa sa mga late pastor natin, si Pastor Rene Atienza. Pag siya'y nagtuturo ng EE, kahit anong EE material, nilalagay niya lagi sa presentation niya yung 2-year-old niyang apo. Nakabisado yung basic outline ng EE. Pag nakikita ko yon, nahahamon ako dun sa bata kasi siya nga kaya niyang kabisaduhin. Hindi lang yung yung finger points pati yung nilalaman na verses. Minsan nga, na-mention niya pa nga dun yung mga illustration. So, even a 2-year-old kid can influence or can set an example sa mas matatanda. So, yun. The way you live your Christian life right now speaks loudly to your friends, family, and everyone at church. Ano-ano ba yung mga, sino-sino ba yung example sa Bible na nasabi na bata pa lang ay nagamit na ng Diyos? So, in the Bible, God used people when they are really old, katulad ni Abraham. Diba, 75 na siya. Moses naman ay 80. Pero, meron din siya mga ginamit ng mga bata. Tulad na lang ni si Jeremiah, na-mention sa Jeremiah chapter 1, verses 6 to 7, do not say, I'm too young, for you must go whether I send you and say whatever I tell you. And yung youngest king na tala sa Bible, si Josiah, at the age of 8, naging king siya, di ba? At the age of 16 naman, si Josiah din, nag-seek siya
uh, Josiah began to seek the God of his ancestor David. So doon nag-start yung ministry naman ni Josiah. And David himself was told he shouldn't fight Goliath because he was only a boy. 'Di ba nung time nga na naghahanap ng i-anoint para maging susunod na king at lalaban dun sa grupo nila Goliath. Si David hindi siya yung unang naisip na i-pronta dun sa kay prophet Isaiah, 'di ba? Kasi nga shepherd boy lang siya. Ano bang kaya ng isang shepherd boy? Pero hindi kasi sa age nga nakatingin ng ating Panginoon or sa physical attributes natin. Jesus worked a miracle of feeding 5,000 people because a young boy offered 5 loaves and 2 fish. Actually, last week, na-mention ko even si Jesus, nung namuhay siya dito, hindi naman siya nag-start nung 30 years old lang siya, di ba? Natalayan sa Luke chapter 2 pa lang. Kung di ako nagkakamali. Luke chapter 2 or chapter 4? Hindi ko sure. Basta anywhere dun sa chapters na yon, na-mention na dahil sa sobrang love ni Jesus yung temple, at the age of 12, nasa temple na siya. Naiwan pa nga siya ni Mary tsaka ni Joseph. Si Mary tsaka si Joseph, pabalik na sa hometown nila. Si Jesus naiwan sa Jerusalem, nagkaaral dun sa temple, di ba? So, at a young age, hindi nakatingin ang Lord sa age natin. The Bible says, the eyes of the Lord search the whole earth in order to strengthen those whose heart are fully committed to Him. When God is looking for someone to use, He's looking at their heart and not their date of birth. So, ayun, magandang reminder sa atin na hindi nakatingin ang Diyos sa edad natin. So, hindi dapat natin excuse yung, bata pa ako so hindi muna ako magko-commit sa ministry kasi ano magagawa ko, paslit. Or, nasa prime years ako gusto ko mag-explore ng trabaho, gusto ko mag-explore ng iba ko pang pwedeng gawin sa outside world. Hindi Kasi, God can use your life right now as an example sa mga tao sa paligid mo. You can be an influence sa simple things na pwede mong gawin sa life mo. Ayan. So, dahil dyan, meron tayong pag-uusapan. Doon na tayo ngayon sa tanungan section. So, una kong question. Ano sa tingin niyo yung best age para mag-participate sa ministry? Bagamat na pag-usapan natin kanina na walang limitation yung pagiging example, tingin nyo, meron bang age limit yung ministry? Di ba natanong ko yun kanina. Kayo ba tingin nyo may age limit yung ministry? Ako na lang. Okay. Sa akin siguro, mas magandang mag-start sa youth ministry. Siguro mga age ng around 15 or 14, nasa ganun, mag-start siya. Parang, kumbaga kahit pa paano, mas maganda nga sana mas bata. Although, sa na siguro yun, children's ministry. Children's Pero kasi muna. pinili ko yung age na 14 or 15 kasi ayun yung kahit pa paano, nandun na siya sa yung nagkakaisip ba? Transition na nagmamature na, yung hindi lang yung physical body but yung mental, yung emotion, 'di ba? So, parang dapat sa start ng age na yon is ini-start na rin silang i-mold, parang ayun nga, para nag-i-school, para yung mag-guide ba, magkaroon sila ng magandang guidance sa spiritually, di ba? Yun nga, sa mentally. Kasi usually, pag yung ganong age naman is nahalubilo mo sa hindi magandang influence, madali niya ring ma-acquire yun. Kumbaga parang sa ganong age, ay yung time na yung input time sa isang bata na maaaring magsabi kung ano yung magiging future nung tao, yung possible future nung tao. So, feeling ko, ayun, mas maganda talaga na at the age of 14 or 15, mas maganda na napapasama na sa youth ministry kasi mas maganda na dun siya mabilang ma-train muna, di ba? Kesa isabak mo agad sa
mas mabibigat na ministry. Diba? Baka mamaya magulat siya, ganun pala yung pressure, ganun yung responsibility. Diba? So, although sinabi sa pinag-aralan natin na wala sa age, pero kung magiging ano tayo sa panahon ngayon, kasi siguro dahil sa panahon noon, sa time nung Old Testament, talagang grabe ang ano ni Lord eh. Talagang may tinatawag siya. Although, hindi ko naman sinasabing wala siyang tinatawag sa panahon ngayon. Pero, parang dahil nga through generation, nagbabago yung pamumuhay ng tao. So, ayun, iniisip ko. Ako, agree naman ako doon. Kasi yung calling ng servant is, different from one of other. Basta different sa isa't isa. May kanya-kanya tayong dealing kay Lord, di ba? Ako, iba yung timeline ng calling ko sa timeline ng calling ni Ram, ni Job, or ni Kuya Marvin, or kayo. Minsan nga yun, bata pa lang, alam mo na, kahit yung iba magko-confirm, ay, yung batang to, may calling talaga to. Pero, ako, I could say na, siguro not necessary age limit, pero yun nga, tama yung kung nag-grasp, kaya na bang i-grasp nung person na to yung commitment. Kasi ang hirap mag-commit sa ministry kung wala ka talagang sense of commitment. Kasi, naalala ko kapag every camp, di ba? Sino dito yung after camp talagang ang init-init, halos everyday na nasa church. Sa church. Alala ko nun yung experiences namin dito before, after camp, bumabagyo na, nagsuspend yung klase, gusto pa rin pumunta sa church. Diba? Ganun kainit eh. Pero kung wala kang sense of commitment, pag wala na yung fire na yon, yung feeling na parang eager ka, bibitawan mo na yung ministry. Pero kung committed ka, wala sa feeling eh. Diba? Hindi nasa feeling yung pagiging committed mo sa ministry, kundi gusto mo yun gawin kasi alam mong makaka-glorify yun kay God. Ako naman, para sa akin, walang age limit yung ministry as long as kaya i-grasp nung person yung commitment. Pwede naman kasi yung bata magkaroon ng sense of commitment kahit hindi nila yun alam. Actually, no Sunday, kasama namin yung mga nasa children's ministry, dun sa simbahay group. Hindi man nila masagot yung meaning ng paano ba nila nasabing committed yung life nila. Pero napakita namin sa simple ways na umaattend sila sa church, nagpapagamit sila sa ministry ng children, ay nagmi-minister sila kasi they set an example sa kapwa nila bata, di ba? So para sa akin, wala talagang age limit ang ministry. As long as yun nga, nakikita ng Diyos yung heart ng person na ready siyang magpagamit. So baka meron kayong gusto ihabol? Meron ba? Oh. Wala. Okay, sige. Next question. Yan. Kayo ba? Kailan kayo unang nag-commit sa ministry? At hindi necessary yung age or ano. Or kung naalala niyo yung estimation na lang ng age nung first time kayo nag-commit ng ministry. Ako nung high school, sophomore, hindi ba? Senior na. Senior year ng high school. Ano ba? Na-invite ako dito sa church ng pinsan ko. Nakakatawa lang kasi yung pinsan. Bakit? Hindi na natin yung pinsan ko. Nagkabaliktad kaya. Nagkabaliktad. Baka ikaw naman yung kailangan mag-influence sa kanila ngayon ulit. Sige, Akala ko. tuloy mo muna. Ayun, papiyaw lang sa akin na nakapapanood ko sila. Tapos, parang anong bata ka na una mo napanood kung paano nangyari yung bagay na yun. May nag-ignite na something sa'yo. Tapos, unti-unti na-influence ka nung nakita mo. Kaya, ayun, hanggang sa lumago na ng lumago. Pantil. Yan. Sige, dagdagan natin yung question kasi ganda yung sagot ni Kuya Jobe. Ano yung unang motivation? Kasi siya nakapag-motivate sa kanya is yung example eh. Pero kung meron pa, sige. Ano yung motivation mo? Ba't ka nag-commit? Noong una, gusto kong matuto
ng gitara. Kaya totoo yung mga pinapanood nila ginagawa nilang program na naghahayok. Ay, ano tawag? Nag-ano ng mga youth ano ba tawag? Ng training sa youth para makapag-minister at makapag-share sa kanila. So sa kanya, motivation niya matuto. Eto, interested ako. Si Kuya Ram. Si Kuya Ram, interesting to. Ako, motivation ko dati. Kasi after ng church, may pagkain. Parang nagkataon yata sunod-sunod na may kainan nun. So, nag-expect na ako every Sunday. Uy, may kainan ulit next Sunday. Hanggang sa nasanay ako, na umaattend na ako, na kahit walang pagkain, umaattend na ako. So, maganda naman yung naging effect, di ba? Kahit na... Sige na nga. Pero yun talaga, parang natuwa parang ko ngayon na. ba, hindi ka ba ganun nag-iisip na after hindi service? Hindi naman na. Ano na, parang noon talaga, minado ko, yun yung isa sa naging motivation para umattend ng umattend. Yun nga, may pagkain, may kainan. Yan. So, ayun. Nakakatawa pero sulit naman yung ano. First question. When ka... Yung first question. Siguro yung serious na pumasok sa ministry ay after camp, makasama ako sa camp dito sa MMIM 2016. Yan. Kasi although dati pa naman, bata pa ako, nagsa-Sunday school ako. Nahatin nga ako dito dati, 6:30. Sasama-sama ako ng lola ko. Yun naman, iba naman motivation ko doon. May pastor na nagbibigay ng 20-20. Hindi kita masisi, pre. Di ba? Ninong ko yun. Shout out po sa inyo, Ninong. So, pag umattend ako ng church nun, may 20 ako, di ba? Oo, di ba? Kasi- Easy money. Easy money. Ate ng church, magmamano lang. May abot na 20. Tapos, lagi ko pang hinihintay, hanapin ko yun. Nandiyan ba si pastor? Hindi si pastor. Mamano na. Parang magtatampo ka pa pag di Oo, ka pag- nabigyan ng Hindi, 20. pag di si pastor kasi na yun, kunyari di kanya nabigyan na nagmano ka, nung bago umuwi, hanapin ka niya, sabi niya, yung 20. Hindi niya hayaan na hindi ka mabigyan. So, isa rin pala yun dati. So, bukod sa pagkain. Pero yun nga, nung serious matter, I mean sa ministry, yung talagang nagtuloy-tuloy, 2016 onwards. Yan. So, ayun, doon ako nag-start. Okay, thank you. Sige, Marvin. Yung una, yung simula, nandiyan lang naman ako. Nakaupo lang ako noon. Tapos, nung uma-attend lang. Tapos, nung tumagal, nai-involve na rin ako sa may tech booth. Tapos, lalo pa akong tumagal sa tech booth, mas naging matibay yung commitment ko sa church, sa kay God. Ayun. Tapos, abang talagang, parang pag napatunayan mo rin sa sarili mo na gusto mo yung bagay na ginagawa mo kahit ano pa yung dumating, talagang yung will din ni God yung tutulong sa'yo para mabigay din niya yung desire ng puso mo na pumilit ka din talaga sa ginagawa mo. Diba? Ganun dapat, Ram. Hindi ko rin masisi si Ram kasi ako din, yung experience ko, ganun din ako nag-umpisa. Actually, yung first ministry ko ay worship team. Yung 7 a.m. team ako nag-involve. So, ang mga team leaders ko nun, medyo mga paldo. Kasi mga ninong at ninang ko yun eh. Shout out sa inyo, Ninong Ed, Ninang Joby. Yan. So, ang practice namin before ay Friday, tapos gabi. Friday night kami. Alam ko 7 ang start namin nun. Pero ibang klase yung practice namin. Naabot kami ng 7 kami nag-start. Natatapos kami 9:00. Ganon. Sobrang pulido kasi yung practice noon. Bawal ka mga naka-slouch. Basta iba yung culture ng practice nung before tsaka yung nawi-witness ko ngayon. Tapos after kasi noon, hindi pa ako nito nag-commit Si Ate Gail kasi, song leader na siya noon. So dahil song leader si Ate Gail noon, yung buong family na, hinihintay siya every Friday bago kami umuwi. So nag-song lead siya, ganyan. Nagtatawanan sila, masaya. Kung naabutan niyo kasi sila Ninong Ed, yan, napaka-jolly kasing person yan. So, nagtatawanan sila. Tapos parang ikaw naiinggit ka, parang gusto mo kitawa sa kanila. Sa gilid-gilid lang kasi ako nun. Or
nagtatatakbo lang ako sa sa buong sanctuary noon kasi bata pa nga eh. So, ayun, after nung practice nila, lagi silang kumakain sa labas. Laging Mang Inasal or Chick Boy. Parang alternate ay hindi po to sponsored na. Basta yun, dahil, nung time na yun, sobrang takaw ko kasi, sa isip ko, kasi kinausap ako ni Ninong Ed, sabi niya, Nak, sumasama ka sa kain, ang lagay, kain ka lang, hindi ka kasama sa ministry. So, nahamon ako na parang, dahil may competitive, kasi ako, spirit ako, parang naisip ko, kung kaya nga ni Ate Gail, kakayanin ko din. Tsaka isip ko, kasi sabi ni Ninong, parang sa akin sineryoso ko yun eh. Sabi niya kasi, sige, sa susunod, pag hindi ka pa nag-commit sa ministry, hindi ka nakasama sa sa Mang Inasal. Gusto ko nga yung Mang Inasal. So, dati yun yung una ko naging motive, makakain lang sa Mang Inasal after. Pero, nung mga sumunod na linggo, nag-e-enjoy naman ako sa back up. Kaso nung sinabihan na ako na magsusong lead na ako the next Sunday, di na ako umatan ng practice. So, yun talagang masasabi ko naging seryoso ako na commitment is yung sa Creative Arts Ministry. I think ang age ko nun is around 10, mga ganyan. Ganun, nag-start yata yung, I think, hindi ko na sure. Pero, yun kasi kahit na yung oras kasi ng practice namin ng tambourine, yun yung mga panahon na oras ng nap time sa hapon. So, nakakaantok. Pero, kaming dalawa na ni Candy nag-uusap, attend ba tayo ng practice? Ganyan. Kaming dalawa yung nagpapaalalahanan na, nag-commit tayo dito, dapat sasayaw tayo sa linggo. So, yun, masasabi ko at the age of 10, sa Creative Arts Ministry, siguro dahil din sa na-enjoy mo yung company ng mga friends mo, isa rin yun sa motives. Yun, doon ako nag-start na nag-grow sa ministry. So, yan. Dako tayo sa next question. Ay, na-mention ko na tayo. Sige, so, sa last question natin, do you think na tayo ba, nakakapag-set ba tayo ng example sa ibang tao? Kasi di ba yung topic natin kanina, wala naman yan sa age para makapagbigay ka ng influence sa ibang tao. Influence both sa young, sa same age group natin, at saka sa mas mga nakakatanda. Tingin nyo ba nakakabigay tayo ng influence or challenge sa mga tao sa paligid natin? Yan ba? Sige, ako na. Dapat. Pero feeling ko naman, yes. Kasi, although hindi lang ako, actually sa youth ministry. Sa GIGYM, yung buong GIGYM, kasi may mga nagsasabing mga pastor or mga ibang, natawag sa mga, ano tawag doon? Natawag sa mga, kunyari, GIGYM, yan. Yun, age group. May mga ibang age group na nagsasabi na nakakatuwa naman yung youth ministry, parang buhay na buhay yung simbahay, may TGIF. So, isa yun sa bunga na ibig sabihin na-influence namin or na-encourage sila. At the same time, nagsiset din ng example na mas pag-igihan din ng ibang age group na maging active sa iba't ibang ministry. So, dahil hindi naman pangit naman kasi kung sa'yo lang manggagaling, di ba? Hindi, nakakapag-influence kami, di ba? Pero ikaw lang nagsasabi, walang ibang tao. Ibig sabihin, parang walang nag-a-approve na iba. Ibig sabihin, ano ka lang, mema ka lang, mayabang ka lang, oo, ganun lang. Pero hindi eh. Although proud naman ako na sabihin na sa GIGYM, nakapag-set naman kami na example na yun nga, sa pagdating sa ministry. So, may mga witnesses din naman na talaga mag-a-approve. So, hindi ko naman pinagyayabang, pero, ayun, proud. Proud lang ako na part ako ng group na yun. So, yun sa akin. Thank you, Kuya Ram. Kayo, ikaw, tingin mo, nakaka-set ka ba sa bahay niyo, nakakapag-set ka ba ng example sa kanila? Tingin mo. Sa bahay. Ay sige. Ikaw ba? Sa akin hindi yung example ko hindi sa church, pero mostly sa work, mga work related.
Yung, ano ba tawag dito? Shit. Letter G. yung gusto. Pinoy henyo pala to. Pinayan nyo. For me, meron, napansin sa akin ng TL ko sinabi niya na hindi ako nagpapasway sa maling, ano ba tawag dito? Maling, hindi siya influence eh. May standard kasi doon sa work namin eh. Tapos yung mga tenured, merong maling practice. Ayun. Hindi, normally na napapansin nila na sisway agad ang iba. And natuwa naman ako na ganun yung feedback niya nung na one-on-one kami. And for me, that's one thing na for me na example para sa akin. Challenge. Magandang feedback yon na hindi ka basta nagpapasway. Ibig sabihin, alam mo yung mga principles mo. So ikaw, kuya, mababalikan mo. Sa akin naman sa work, nung nakaraan kasi wala kami masyadong work. Nag-uusap-usap kami mga magkakatrabaho. Bali, tatlo lang naman kami kada shift. Tatlo lang kami at saka kada department, tatlo lang kami. So yung boss ko, tapos yung ka-work ko din na isa. So ayun, nagchichikahan sila. Tapos ayun, nagkukwentuhan sila tungkol sa, kasi yung boss ko, nagkukwento na naghiwalay daw sila nung asawa niya. So, parang nahuli niya na may kabit sa Japan. Tapos, ayun, tapos ayun, nag-uusap silang dalawa, tapos sabi naman nung isang babae, ganyan din yung nangyari sa akin. Sabi, oo, parang nakarelate siya. Tapos tinanong ako ng boss ko, ikaw ba Marvin? Tinanong ako. Tapos, kailan may girlfriend ka? Sabi ko, kaka-break lang po. Sabi niya, kailan lang yan? Sabi ko yung bago po ako pumasok. Meron pala dito, fresh na fresh. Sabi ko, pero sabi ng boss ko, ba't parang mukhang okay ka naman? Sabi ko sinurrender ko na kay God yung mga, kung ano man yung hindi ko na-control, kay si God na yung bahala doon. Tapos sabi niya, ang ganda naman ng parang mindset mo, saka nung faith mo kay God. Tapos nung, ayun nga, nagkaayaan na lumabas ka pa pagkatapos ng shift na kumain kami. Tapos, ayun nga, doon ko din nalaman na kaya pala siya nagpapatugtog sa namin, sa workstation namin ng mga worship song. Kasi nga, ayun nga, broken nga siya dahil sa asawa niya. So, ayun nga, tapos mas lalo din, ayun na lang din, sabi niya sa akin, ayun na lang din daw yung magiging mindset niya na surrender niya na lang din kay God yung mga pain niya, tsaka mga, kung ano man yung nararamdaman niya towards sa asawa niya. Tsaka para din doon sa mga anak niya. Thank you, Kuya Marvin. Alam mo, yan yung laging distinction ng Christian sa hindi. Lagi nila sinasabi, or sa ako, sa experience ko, may mga nagtatanong sa akin, bakit pag yung born again, parang walang problem? Parang ang aliwalas nilang tignan, parang walang problema. Kasi nga, tayo, yung faith natin, ganun eh, hindi na sa atin yung life natin, hindi na talaga natin control yung life natin. Dapat we learn how to surrender, di ba? Napakagandang testimony. Bagamat may times of brokenness, ibig sabihin pati yun nagagamit as a challenge sa ibang tao, as a testimony, di ba? So akin naman, ayun nga, parang katulad nung sinabi ni Kuya Ram, I think naman nakakapag-set naman kami ng example sa lahat ng age groups. Pero ako siguro sa ngayon, mas nasa-set ko yung influence ko sa mga bata. Kasi nga, di ba nga may mga beshies ako. Shoutout sa mga beshies ko kung nanonood kayo. Malapit talaga ako sa mga bata. Parang, naman ko, parang andali ko lang maki-jive sa mga bata. Nag-start lang yon nung practice ng anniversary para hindi sila magkulit. Nakichika-chika ako. Kasi hindi ko akalain na may mai-impart pala akong doon, parang influence sa mga bata. So, ayun, sa ngayon, nakaka-focus ako sa mas bata. Kasi sa matatanda, hindi ko alam paano makihalubilo. Both sa young adults or sa mas, kunyari mga team saya, ganun. Para akong patatas pag nandun ako sa mga conversations na ganun, parang nangiti na lang ako, hindi ko na alam kung sasabihin ko. Pero, I think yun nga, yung sinabi ni Ram, yung examples ng
pagiging eager sa ministry ngayon, yung pagiging committed, I think nakakapag-set naman ng example sa different age groups. So, last question siguro to wrap things up. Ano yung pwede nating maiwan na message sa mga kabataan na willing or gustong sumama sa ministry? Ano yung piece of advice or message na gusto natin ibigay sa kanila? Lagi siya nagdadalawang isip pag ginawa ko yung Sige, pag ano na lang. Ako, siguro kailangan natin ng, pagdating sa ministry, no, na encouragement, no, kailangan natin ng text. Text. T stands for, time. May ganun. Nagulat ako. Sige, pre, pinag-isip. T, stands for time. Siyempre, kailangan natin ng time dun sa ministry na yon. Then, yung E stands for effort. Yan. So, hindi naman sa mga bagay or sa ministry, kailangan gumagalaw tayo. Kailangan natin ibigay yung best natin. Diba? Hindi lang para makasama. Kailangan talaga may effort kang binibigay. And yung letter C, isa sa pinaka-importante is yung consistency. Yan. So, may time talaga na eagerness ka. Yan. Eagerness ka? Eager ka na gawin yung bagay na yon, pero di mo alam kung tatagal ba yon, di ba? So, dapat mapanindigan mo yung liyab na yon or yung init na yon. So, mahalaga yung pagiging consistent. And lastly, yung sacrifice. Yan. So, may experience mo to or ito yung dapat para mas mag-grow ka and mas talagang lumago ka sa ministry kung gusto mong mas talaga magamit ni Lord is yung mga sacrifices. May mga bagay ka na mali-let go. Yes. Di ba? May mga bagay ka na dapat aalisin. Yes. Iba-iba. Pwedeng tao. pwedeng hobbies. Yan. Marami. So, importante. So, para sa akin, yun yung 4 na reminder ko na gustong iwan sa mga kabataan na gustong sumunod dun sa tawag ng ating Panginoon. So, kailangan mo ng text. Yes. Pambirang text yun, pre, na isip namin TXT. Wala ko, X. Pero thank you sa iyong insight, Kuya Ram. Kuya Joe. For me, dapat kami na pinauna mo, pre. 4 na text, 4 na let, 4 na agad pointer. yung kinuha mo eh. 4 tayo dito, pre. Sa akin, for me, isipin mo na sa sarili mo bago ka mag-join yung mga dapat mong maging priority at bitawan at ano ba tawag dito? Yung kung ano yung kaya mo ibigay pala, i-set mo na para at the same time alam mo kung hanggang saan ka doon sa gagawin mong pagpasok sa ministry. Sa akin naman, isipin mo kung ano yung gusto mo talagang gawin bago ka pumasok sa kung saan part ng ministry para, syempre, ma-enjoy mo din naman yung ministry na kung saan ka papasok para kahit ayun, kahit na may mga time na nakukonfuse ka, pero gusto mo yung bagay talaga na itong gawin mo, talagang kaya mo siyang panindigan. Yeah. Pinaninindigan ang ministry. Ako naman, rebuke niyo yung whispers ng enemy pag sinasabi na nakakatakot pumasok sa ministry. Kasi maaring naririnig niyo yan sa testimony, yung hirap kami sa ministry, ganyan. Pero, actually, masaya sa ministry. Masaya mamuhay na alam mong may purpose ka, nagagamit ka ni God. Siguro maiintindihan nyo lang yan once na pumasok ka sa ministry. Kung kaya nga nating mag-try ng ibang bagay sa secular world, di ba? Why not i-try nyo yung isang bagay na alam yung true enough makaka-glorify kay God. So, sa kahit anong ministry yan, tama yung sinabi ni Kuya Marvin eh. Pwede kayong mag-explore actually. Nagkaroon tayo ng topic before dito sa TGIF, di ba yung Ministry Fun Fair?
kung saan na-mention namin yung mga kanya-kanya naming mga ministry na hinahawakan. So, if interested kayo, kung tingin nyo people smart kayo, kaya nyo makihalubilo sa tao, pwede kayo sa ushering, pwede kayo sa shepherding. Kung tingin nyo, sa ngayon, wala kayong talent at ang kaya nyo lang i-offer talaga is prayer, may prayer ministry. Diba? So, magaling kayo kumanta, biritera kayo, malamorisat kayo, worship team, diba? Kung hindi naman tutugtog, pwede rin. Maraming forms of praise, maraming forms of worship na pwede nating ilagay sa ministry. And hindi siya nakakatakot kasi we have a God na source of our strength and nagbibigay ng purpose. So, yun nga, mas masarap mabuhay, mas makakatuparan natin yung sinabi sa Biblia na life which na fulfilling once we enter a ministry and we commit doon sa bagay na yun. So, I hope marami tayong natutunan ngayong dito sa ating pinag-usapan and I hope na challenge ang bawat isa pagdating sa pagiging example at sa pagiging committed sa ministry. So, we hope to see you ulit next week sa panibagong topic na ating tatalakayin dito sa ating Spill the Tea. And maraming salamat po sa inyo lahat. Na po ang ating program. Inaanyayahan ko na po ang bawat isa na manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito na nabusisi namin yung aming topic ng mabuti at napiga namin nakuha namin yung mga dapat namin matutunan sa pamamagitan ng bawat isang nandito ngayon. Salamat po sa patuloy na pagbibigay ng lesson at ang lesson na to ay naway maging mabuting binhi sa amin upang mapalago sa aming bukas na tatahakin. Panginoon, salamat po ulit sa araw na ito at kayo po ang patuloy na mamuna sa aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Paalam.